Actually po, may nagtanong po sa akin, sabi niya, ano ba ang pinagaling ni Kristo, ni Jesus? Sabi niya, yung mga kasalanan ba natin o yung body natin? Okay, so confused po itong nagtanong kasi unang-una po, nakalagay naman kasi sa Bible, by His stripes we are healed. Of course, ang pinaka-main na pinatawad dito, wala naman pong pagdududa rito, ay yung kasalanan natin. Past, present, future. Pero, itong sasabihin ko po sa inyo, full package po kasi yan. Nung namatay po ang Panginoong Jesus, full package yan. Hindi lang po natapos doon sa pagpapatawad niya o pagpapagaling niya sa sugat ng ating mga kasalanan. Kasama rin po doon yung pagpapagaling niya sa ating mga karamdaman. Yung ating pong physical body. Ayaw naman ni Jesus na mabuhay tayong mga Kristiyano rito na laging nagkakasakit, laging inuubo. Payag ba kayo noon? Paano ka makakapag-share ng good news kung o di ba? Parang baka layuan ka pa ng mga pinagpapahayagan mo ng salita ng Panginoon, di ba? So, gusto niya malakas ka, malusog ka. So, ang Isaiah 53 verses 4 to 5 ay isang messianic prophecy. Pag sinabi natin messianic prophecy, wow, that is a Christ-centered, Jesus-centered chapter of the Bible. The coming Messiah was being predicted, prophesied upon by the prophet Isaiah. As we all know, prophet Isaiah, by the way, is considered to be the fifth gospel because his writings about the coming Messiah ay talaga po namang parang akmang-akma talaga doon sa apat na synoptic gospels, no, na atin pong nakikita sa unang bahagi ng Bagong Tipan. Ito po yung Matthew, Luke, Mark, and John. Okay? So ito po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Nang namatay po ang Panginoong Jesus, binayaran niya lahat ang kasalanan natin, past, present, future, at pinagaling ang ating mga karamdaman. Kaya nga, we are healed. Past tense yan. Kaya kung Kristiyano ka, huwag kang papayag na may sakit ka. Huwag kang papayag na mahina ang katawan mo. Angkinin mo ang kagalingan mo. Karapatan mo yan bilang Kristiyano. Sabi ko, pag may sakit ako, Lord Jesus, karapatan ko ang kagalingan dahil nahirapan ka na sa cross. Kaya yung pinaghirapan mo, karapatan ko yan, kako. Ganyan ang Kristiyano, confident tayo kung sino tayo sa Panginoong Hesukristo. Hindi ka papayag sa sakit. Diba? I-rebuke mo yan. Ayaw ng Panginoon yan, okay? So, by His stripes we are healed. Okay, so isa pong napakagandang verse niyan. Isa po sa mga talagang striking na verse, maliban po din ay yung Psalm chapter 103 verses 2 to 5. O makikita nyo rito, praise the Lord, O my soul, who, sabi niya, forgive all my sins. Di ba nakalagay, all my sins, who forgives all my sins, heals all my diseases. Hindi lang niya sinabing heals my diseases. Hindi lang niya sinabing forgive my sins. No, forgive all. Past, present, future, pinatawad niya yan. At sabi niya, heals all. Lahat din. Past, present, future, pinagaling na niyan. Kaya ikaw, ako, tayong mga born-again Christians, tayo po ay pinatawad na at malulusog. Sapagkat ang kalusugan natin ay walang iba kundi si Jesus mismo. Grabe po yan. Kaya bawat hampas sa Kanya, nakahula po yan. Bawat latay na tumatagos doon sa Kanyang katawan na ang pinamhampas po sa Panginoon ay mga buto-buto po ng mga hayop. Kaya pagka pumunta yun sa Kanyang laman, tapos kanila pong hinablot yan, kinuha yan. Tapos sabihin, di ba, pagkatapos pag hinampas ka, tapos tumagos yung sa laman mo, tapos aalis nila nga gano'n yan, yung pati laman niya sumasama. Bumulwak ang mga laman ng Panginoon. Kaya, ang sabi ng mga Bible experts, habang binubuhat niya yung mabigat na cross, yung kanya pong laman sa streets of Jerusalem, yung ibang laman niya nangalaglag doon, laman niya. Kaya habang daladala niya yung cross, nakikita na po yung kanyang mga buto. Nabutasan na yan. Ganun katindi ang pinaghirapan ng Panginoon.
para pabayaan mo ang sakit sa katawan mo. Huwag mong hahayaan ang manatili ang sakit sa katawan mo. Pag may nararamdaman ka, lalo na ngayon uso ang heat stroke, in Jesus' name, hindi ako mai-stroke. Namatay si Jesus, nahirapan si Jesus para maging malusog ang aking katawan. Okay, unang-una, ano yun? Pinatawad lahat. Makinig po mabuti. All, past, present, future, pinatawad ang kasalanan natin. Pagkatapos, ano pa? Ang ating mga karamdaman, all, pinagaling lahat. Di ba? Meron pa pong bonus yan, blessings. Ang mga pitaka natin, ang mga bulsa natin, pupunuin niya. Hindi hahayaan ni Lord na ang mga Kristiyano ay walang pera. Di ba? Gusto ng Panginoong Jesus, laging may pera ang mga Kristiyano. Nag-i-enjoy ang mga Kristiyano. Sapagkat, pag ang Kristiyano po ay na-bless, tayo po kasi mahilig tayong mag-extend ng blessing sa ibang mga taong nangangailangan. Alam ng Panginoon na, hey, pag bless ko ito, makakarating ibang blessing. Kasi ang mga Kristiyano po may bago na pong nature, wala na po yung nature nating madamot at makasarili. May bago na tayong nature. Ang nature na yan ay mapagbigay tayo. Napansin ko po yan sa sarili ko. Wala na yung sarili. Kumbaga, ano ba yung problema nito? So at least, ano bang maitutulong? At least meron tayong something to contribute. Hindi ko naman sinabing sasagutin ko lahat. Pero at least, ito kahit papano, makatulong man lang. Ganon. Ganyan ang mga Kristiyano. Yes, naramdaman mo ang pagpapatawad ng Panginoong Hesus. Naramdaman mo ang pagpapagaling ng Panginoong Hesus. Naramdaman mo ang pagpapala ng Panginoong Hesus. So saan ka pa? When you have Jesus, you have everything. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click mo ang notification bell. Share this video. Share the wonderful love and the loving message of grace of the loving Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Thank you, and Jesus truly loves us all.